Bayan, habang papalapit ang Traslasyon 2026, puspusan na ang paghahanda ng Department of Health para sa mga posibleng pangangailangang medikal sa taunang prosesyon. Kasabay nito, may mahalagang paalala rin ang kagawaran para sa kaligtasan ng mga deboto. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Bilang paghahanda sa Traslasyon 2026, naglagay na ang Department of Health ng 20 Health Emergency Response Team Stations sa mga rutang daraanan ng Traslasyon. Sila ang aalalay sa ating mga kababayang mangangailangan ng atensyong medikal. Sa tala ng kagawaran, umabot sa 300 health incidents ang kanilang nirespondihan noong nakaraang taon. Magdi-deploy kami ng 200 emergency personnel in different stations. Kasi pag gumagalaw yung prosesyon, hindi ka makapasok. So ang pasyente ang dinadala doon sa stations. More or less 20 stations in the different route ng prosesyon. And then may ambulances na rin yun to bring them to the hospital. Matatanda ang inilagay na ng Department of Health sa Code White Alert kamakailan ang mga pampublikong ospital sa buong Metro Manila at maging ang mga kalapit lugar. Layo nito na masiguro ang kahandaan ng mga ospital sa pagresponde sa anumang oras at magdagdag ng medical personnel at emergency equipment and supplies. Nakipagpulong naman si Health Secretary Ted Herbosa sa lokal na pamahalaan ng Maynila, volunteers at sa mga kinatawan ng Minor Basilica of the Black Nazarene sa pag-alalay sa mga deboto. Samantala, hinikayat naman ng DOH ang mga deboto na may problema sa puso at respiratory conditions, maging ang mga buntis, matatanda at mga bata na huwag nang sumali sa prosesyon para maiwasan ang anumang aberya. Pinapalalahanan din ng publiko na magbaon ng gamot at tuwalya at tubig para maiwasan ang dehydration sa inaasahang mainit na panahon. Nagpaalala rin sila sa mataas na panganib ng stampede sa mga masisikip at matataong lugar dahil na rin sa inaasang siksikan at dagsa ng mga deboto. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.